At sa atin pa rin pong ikonsulta mo, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng paggamit ng sariling lengguwahe sa pagtuturo, lalo na sa mga paaralan. Pero bago ang ating talakayan, panoorin po natin ito. Mayaman ang Pilipinas hindi lang sa likas na yaman at kultura, kundi maging sa iba't ibang wika. Maipagmamalaki natin na sa bawat rehiyon sa ating bansa ay may iba't ibang lingwahe tulad ng Ilocano, Bisaya, Kapampangan, Hiligaynon, Pangasinense at Tagalog. Ngunit nitong mga nakaraang panahon, tila mas naging prioridad sa mga paaralan at ilang pamantasan na gamitin ang wikang Ingles bilang pangunahing medium sa pagtuturo at pakikipagtalastasan sa loob ng silid-aralan. Ngayong umaga, tatalakayin natin kung ano ang kahalagahan ng paggamit ng sariling wika sa pagtuturo kasama si Professor Aura Albano Abiera, Head ng Filipino Department sa University of the Philippines, Diliman. Dito lang yan sa Ikonsulta Mo. At kasama nga natin po ngayong umaga si Professor Aura Albano Abiera, ang head po ng Filipino Department ng University of the Philippines, Diliman. Good morning po, Professor Aura. Ganda ng aura mo. Oo, kayo niya, nasa isip ko rin. Aura. Oo, Professor Aura, gaano po ba ka-importante na meron tayong Filipino subjects pa rin, no, hanggang ngayon sa ating mga paaralan? Hindi lamang sa hindi lamang sa high school, sa grade school, pati sa kolehiyo. Ay, napakahalaga niyan kasi yung wika ang nagpapakita ng ating identidad bilang mga Pilipino. At ito rin yung nagpapalakas ng ating kultura, nagdadala ng ating kultura. Kaya kung patuloy na matututo yung ating mga kabataan sa ating wika, hindi sila magiging tiwalag sa ating kultura. Tapos, Filipino lang po ba yung dapat na inaaral? Kasi sa ibang, sa probinsya po, etc., hindi naman nila ginagamit talaga yung Filipino. Ang ginagamit nila yung kanilang dialect, no? So, dapat po ba merong ganong din na subject or talagang yung Filipino subject lang na pangkalahatan? Siguro yung tinutukoy mo, may kinalaman doon sa ating MTB, MLE. Kasi noong 2009, nagkaroon ng Department Order number 74, Series of 2009, kung saan itinatakda yung mga mother tongue bilang wikang panturo sa antas primarya. So simula kinder hanggang sa grade 3. So nung itinakda ito, inuna muna yung 12 wikang vernacular o 12 mother tongue para gamitin bilang pangunahing wikang panturo. At pagkatapos nito, saka pa lamang ituturo ang Filipino at isusunod ang Ingles. At pagdating ng grade 4, doon pa lamang gagamitin bilang mga wikang panturo para sa mga partikular na subject, yung Filipino at yung Ingles. Alam niyo, isa sa pinaka-nahirapan akong subject nung college is Filipino. Although nung high school tsaka grade school, nananalo pa ako ng mga Filipino essay writing contest. Pero the technicalities of the Filipino, yung pagko-compose ng sentence, etc., ang hirap. Pati yung pag nagsusulat ka ng Tagalog, ang hirap din. Bakit kaya? Baka hindi mo lang ginagamit yung wika. Yun ang problema po no? How do you keep on using the language in the right way, na yung tama yung syntax, tama yung verb, tama yung ano bang tawag doon sa correct grammar. Oo, nang hindi ka lumalabag doon sa mga panuntunan ng yung talagang academic Filipino. Lumalabas kalyeng Pilipino. Oo, kalyeng Pilipino ang gamit namin Kasi minsan merong ganong pagtingin na pag Filipino pang kalye lang o pang mga ordinaryong usapan. Pero ang Filipino ay ginagamit sa mga akademikong talakayan, ginagamit sa mga scholarling sulatin. Iba syempre yung pagkatuto mo ng wika sa simula't simula na ito yung una mong wikang natutunan. Walang rules yan di ba? Natural yung ating akwisisyon ng ating unang wika. At pagpasok natin sa paaralan, doon pa lamang tayo natututo ng grammar. Doon sa sinasabi mong paano ba matitiyak na tama yung iyong paggamit, siguro isang
paalala na mabibigay ko, merong kasing confusion minsan na pareho yung ating struktura, yung struktura ng wikang Filipino sa struktura ng wikang Ingles. Isang halimbawa na lang yung ayos ng pangungusap. Yung iba akala nila katulad ng sa Ingles na subject, tapos predicate. Sa Filipino, nauuna ang panaguri. Bago ang simuno. Halimbawa, Congressman, nga, my anong God. ginawa mo kaninang umaga bago ka pumunta dito sa studio? Nagising. Tingnan niyo po, hindi po ako sinagot ng ako ay gumising. Kasi hindi yun natural. Action na kagad. Action kagad. Nagising, Saan ka syempre. pupunta pagkatapos ng show? Ako ay nagising Pupunta kaninang ako sa umaga. pupunta ako sa UP. Hindi ko sasabihin sa iyo na sa UP ako pupunta o ako ay pupunta sa UP. Pupunta ako sa UP. So, paano nyo po matitrain, kunwari, yung utak namin sa pagsasalita, syempre, iba yung informal, yung pag nagsasalita kami. Pero kapag inireduce mo na into writing, kailangan sumunod ka na sa mga mga formalidad ng yung mga rules nga. So, paano namin matitrain na ganun din yung pag-iisip namin para pag nagsalita kami, kunwari, ngayon, Tagalog po yung format ng show. Syempre, gusto naman namin as much as possible, tama rin yung grammar namin sa Tagalog, sa Filipino, pag nagsasalita kami. Siyempre, yung pagkatuto nyo nung grammar ay nandyan na. Pero, lahat naman ay nahahasa sa practice. So, yung paggamit talaga ng paggamit at yung malay kayo na dapat gamitin ko to sa paraang formal, dapat sundin ko ang mga tuntunin ng grammar o tuntunin ng struktura sa wika. Dahil iba yung pangangailangan sa iba't ibang diskurso, sa iba't ibang anyo ng komunikasyon. May last na tanong ko, short lang po answer about how do you, as a professor, how do you encourage o paano mo na-encourage yung mga estudyante mo na magsalita ng Filipino habang nag-aaral kayo, nagtuturo? Bawal magsalita ng Ingles sa klase. Bawal Taglish! Para Bawal mag-enjoy sila, Taglish! di ba? Hindi bawal. Natural Para kasi sa mag-enjoy mga sila, estudyante na pag kinausap mo sila ng Filipino, mas malamang nasasagot sila sa Filipino. At nakita ko naman na nag-enjoy sila, na-appreciate nila at mas nagiging participative sila sa klase. Mas nakikisali sila sa mga diskusyon at talakayan. Ayan, maraming salamat po. Tatandaan nyo na, hindi kayo marunong mag-Tagalog. Ay, ako marunong mag-Tagalog. Ako marunong kuya, Kinakausap ka pero ng halo-halo Pilipino. na. Kinakausap ka ng Pilipino, sinasagot mo Oo ng nga. English. Pero sa sports, ay ang hirap marunong Tagalog magsalita ng wikang Filipino. Kita mo, Pwede pa bang Filipino. Filipino! Filipino. At wala natin kay Pwede Professor bang Aura. magpahabol? Sige, Katatapos Professor. lang po ng aming pandaydigang komperensya sa Universidad ng Pilipinas. At manghang-mangha po yung aming mga participant na guro kasi yung mga bisita namin na mula sa Russia at mula sa France ay kapwa nagbigay nagbasa ng kanilang mga papel sa wikang Filipino. At mas matatas pa sila sa karamihan. Meron nga po, nahiya po kami kasi merong teacher delegate na nagtanong siya sa wikang Ingles at sinagot siya nung Russian sa wikang Filipino. Wow! Kita mo? Kasi tayo, kulang tayo sa pagmamahal sa ano natin. Sarili. Yun po. Sariling- Hindi Kaya lang kuya sa lang kami wika. natututo nung Hindi lang malalalim siguro na sa Tagalog wika. eh. Yan Ay, ang yung sinasabi. balintanaw, yung mga ganon. Yan ang kuya, sinasabi ko sa inyo. Kaya kinukutusan ko yung mga anak ko. Sa sports kasi ang hirap eh. Sasalita araw, nararamdaman. Nararamdaman Reyna ko. Villamor. Nararamdaman. Diba? Kahit na, Rolling R. Kaya dapat pag-aralan ninyong iliwat ang lahat ng mga katagang inyong bibigkasin sa ating sariling wika. Hindi sa wikang banyaga. Para mas lalo ninyong mawatasan ang bawat asignaturang itinuturo sa inyo sa paaralan. Namimiss ko yun, kuya. Namimiss ko yung naman ako ginagawa kay ni kuya, mas kuya na matatas every kuya, di ba? Every time, meron kang binibigay Ano na... every time? Tagalog word. Na Tagalogin laging mo. Tagalog Ako word, di kuya, ba? nararamdaman kita. In other words, I feel you. Maraming tsaka Newscaster ka ba o ano, comedian? pagka inililiwat nyo sa Pilipino, dapat talagang sasabihin nyo sa paraan ng Pilipino. Diba? Kagaya ng sa atin, wala naman tayong F. Diba? Pero sinasabi natin, Filipino. Kailan? Pagka English mo sinasabi.
Philippines. Diba? I am a Filipino. Para pag sinabi mo, ako ay Pilipino. Hindi mo sasabing, ako ay Filipino. Meron na yata diba? F, di ba? Aantayin mo ba, ako ay Filipino. Ay, hindi. Pero pag language, Filipino. diba? Pilipinas, Pino. Hindi, Filipino. Filipino po. Yung ating Filipino. wika. At kasama po kasi sa mga katutubong wika natin, yung letter F. Hindi lang po siya nadagdag likha ng Ingles o ng mga banyagang wika, pero existent ito doon sa mga ibang vernacular na wika. Katulad ng V, ng Q, ng C. Matatagpuan Nasama na natin yun. ito sa ating Oo. mga Pero katutubong yun wika. ay Pilipino. Hindi Tagalog. Oo, tama. Diba? Opo, Dahil sa tama din Tagalog, si Kuya. walang F sa Tagalog. Yes. At wala ding V sa Tagalog. Yes. Maaaring sa ibang dialekto natin na mga Pilipino, meron. Diba? Hindi Kagaya ng meron. Chabacano. Hindi meron, mayroon. Ha? Wow. Iba, Linguist expert. Mayroon ha. Paano mo ngayon sasabihin Yun ang formal. Paano mo ngayon sasabihin sa ating sariling wika at idiliwat ang I have money? Meron Ako akong po, pera. ako ay mayroong pera. I have no money. Wala akong pera. Ako ay walang Ako ay walang pera. Ako ay walang pera. Ako ay walang pera. Ako wala pera. Kasi Comedian ka talaga, newscaster ka. marami na nagiging problema ngayon sa ating mga sa wika natin kasi iba na yung kuya halin tulad mo dun sa amin ha. Sa amin sa Bulacan, iba ang pagtatagalog namin. Kung ihahambing mo doon sa pagtatagalog ng isang nag-aral sa isang pamantasan na ang ginamit na ay yung mga salita na sa isang paraan ay nagbago na sa paglipas ng panahon. Kasi meron ng mga natatanggap ngayon sa diksyonaryo na acceptable o katanggap-tanggap na, 'di ba? Pero kung titignan mo sa matatandang Tagalog, Wala. hindi talaga ginagamit, Selfie. 'di ba? Kasama na ba yun sa Pilipino? Dami na, 'di ba? Marami na, Tagalog marami kasi na. Tama ba 'yun? Makasarili. Tayo. Yes. Ano? Pero, kuya, kasi po, dinamiko ang wika, patuloy itong nagbabago. Kaya, kailangan tayong tumanggap ng mga pagbabago para makaagapay tayo sa mga pangangailangan. para ka maintindihan. Ng lipunan. At para Oo. ka maintindihan. At para, siguro mas mahikayat din gamitin ng mga kabataan. Naglalabas ba tayo ng mga gano'n, yung mga bagong words na sinasama natin sa Sa dictionary. sa diksyonaryo Pilipino? Oo, pero ang tagal kasi nung proseso, nung paggawa ng diksyonaryo. Kaya halimbawa, lumabas ang isang diksyonaryo ngayon, iisipin mo na 5 taong delayed yung paglabas niyan. Kasi Mga Japorms. yung proseso nung... Hindi, yung sinasabi ni Pagsulat. Profesora, kasi hindi basta pwede mong ilagay lang yan sa diksyonaryo. May paraan na pagdadaanan, di ba? Para ang isang salita ay maisama doon sa diksyonaryo natin. Yun ang sinasabi ko kay Karen eh. Kasi si Karen purist yan eh. Alam mo yung sa paglipas ng panahon kasi, meron talagang mga pagbabago na para ka maintindihan ng bagong henerasyon, kailangang ikaw ay maintindihan mo rin. Yeah. Alam mo din siya. Alam mo siya na gamitin, di ba? Pero meron talagang purist na ito yung ginagamit. Kasi pag halimbawa, nagbasa ka ng Biblia, sa mga Tagalog na ginagamit sa Biblia, maraming kagaya nung halimbawa, umuungal. Ngayon, hindi na masyadong ginagamit yon, di ba? Kagaya halimbawa nung mga salita natin na sa Tagalog, mawatasan, hindi naman yung pagbubulay-bulay. Kaya nga minsan yung mga nagsusulat ng kanta, pagka nadinig nila yung ginagamit na salita na minsan malalalim, parang hindi kami dito pamilyar dito sa Tagalog na to Kasi nga nagkaroon na ng pagbabago rin. At yun ay nakikita mo na yan sa papaanong paraan ginagamit sa pakikipag-ugnayan. Kasi yun ang mahalaga yung mensahe mo ay matanggap. Kaya nga magandang naituturo din yung iba't ibang mga asignatura sa sarili nating wika dahil yun yung kinalakihan ng marami at doon nila mas imagine na ang itinuturo mo English, ang gagamitin mong medium English din. Paano naintindihan ng bata yung English kagad ng mas madali na hindi niya naman alam kung... sabihin mo grammar ng English.
paano niya maintindihan, ma-absorb, hindi pa nga siya marunong mag-English. Diba? So, mas maganda, sabihin mo, ito, para, siguro kung tinuruan kami noong araw ng ganun, na sarili nating wika yung ginagamit sa, kasi social studies, merong mas ma-absorb ang bata na yun ang, Pampanga, Kapampangan. Kung yun ang ginamit mo, yung Kapampangan sa pagtuturo sa kanila, mas madali nila maintindihan. Kahit yung math. Kaya lang parang hirap kasi ngayon ang daming ilipat. Plus. Nabasa niyo na ho ba ang ating saligang batas sa wikang Pilipino? Oo naman. 'Di ba? Yung 'di ba ang daming ang daming mga sa saligang batas natin ang daming mga salita na talagang mahirap intindihin ng magbabasa kahit Tagalog ka talaga. Mahirapan kang intindihin kung minsan Tagalog yung binabasa mo. Kasi nga ang naging exposure natin doon sa English. puro English. Kaya maganda rin yung... Kayo ba, ma'am, sinusulong niyo puro pagtuturo sa sarili nating wika? Ay, opo. Filipino po ang itinuturo ko. At sumusuporta rin po ako doon sa paggamit ng mother tongue sa antas primarya. Oo. Kasi sa Ilocano, maganda pa rin yung Jay Banger. Dagan salamat. Ay, dakal salamat po kay kayo. Kapampangan po ba kayo? Hindi po. Ano po? Tagalog po ako. Saan po kayo sa Ang nanay ko po ay Batangueña. Allah, ay doon lamang pala sa Batangas Ay, taga Quezon na yan. Quezon. Bahay lang. Ay, si Bunsoy. Pero tignan nyo, ang dami nyo hindi alam na Tagalog. Mag-aaral kayo kay Prof. Pabulay-bulay. Hayaan mo. Hindi nyo alam yung bulay-bulay? Hindi. At saka umuungal. Umuungal. Moon ba yan? Ungol? Hindi, yung di ba? Gamitin Sa mo po Bible sa kasi, isang pangungusap. sinasabi na ang demonyo ay gumagala. Kagaya ng isang liyong umuungal. Parang ungol ba yun, kuya? Ganun. Hindi, iba yung ungol. Yung ungol, ganito yung ungol. Ganun yung ungol. Yung umuungal, that's roar. Roar! Umungal ka pala. Roar! Paano umungal? Ha? Labakara? Face Face towel. towel. Face towel. Hindi, pero yung labakara kasi, ano yan At saka yung meron ka, Espanyol meron ka pa sinasabi ko yung may titi, yung ano yun? Nagbabantiti. Yun, nagbabantiti. Oo, diba? Yun, kuya. Hindi niya alam, nagbabantiti. Nagbabantiti, Nasa diksyonaryo yung Pilipino yun. Gamitin niyo po sa pangungusap. Yan nga, kaya nga, dapat gamitin mo. Huwag kang magbabantiti masyado dyan sa isang lugar na delikado ka. Huwag kang tatambay. Huwag kang do not linger. Mamamalagi. Diba? Mamamalagi, Maraming maraming... Taray. Diba? Pabulay-bulay. Kasi sa Quezon, meron pa nga, ginagamit nila yung, Oy, asan ba yung anak mo? Ay, nando sa ibaba, naglalandi. Oo. Kasi merong ginagamit doon, yung naglalanding word, minsan ginagamit nila yan sa naglalaro ng tubig. Naglalaro ng tubig. Kaya nga, iba-iba rin ang lugar kung ano yung paggamit. Kaya sa Laguna, diba? pag sinabi, asa nanay mo, sabi, ayaw nakain ng ano, di ba? Yung pala, kumakain. Pero ang salita nila, nakain. Yan kasi yung dialect. Yan yung pag-iba-iba sa loob ng isang wika. Di ba? Iba yung Tagalog ng Laguna, sa Tagalog ng Bulacan, sa Tagalog ng Quezon. Merong ilang salita, bokabularyo na nag-iiba. Merong ibang punto. Oo. Yon yung dialect. Kaya lang nga, meron din sa ating confusion na ang tawag dun sa Ilocano, sa Cebuano ay dialect. Hindi sila dialect, sila ay wika. I did not Wika know pala that. yun. Wika pala tawag na doon sa hindi na siya... Wika po talaga. Political po kasi yung paggamit ng dialect dati. Kasi pag dialect, parang mas mababa sa Mababa wika. ka sa wika. Kaya yung mga So ngayon, wika banyaga na ang talaga tumawag ginagamit. sa ating mga wika ng dialect. Pero sila ay mga wika. Mabuti pa. Politically correct ngayon. Oo. Hindi, kasi yung kaya yung sinasabi paggamit, di ba sa English may ganun din naman? Ba, saan ba, ano ginagawa ng nanay mo? Ay, nakain ng bangos. Iba naman yung nakain ng bangos, di ba? Pero ginagamit din nila sa English yun. Sa English. Pero nagkakaintindihan tayo, di ba? Pag sinabi, ikaw ba'y nakain ka ba ng bangos? Ayun naman, nakain ako ng bangos. Di sana ala ka na din kung ikaw ay nakain ng bangos. Iba na may ibig sabihin nun. Ay, tsaka kalaki naman bangos niya, nakain ka. Di ba
Pero naiintindihan nila yun. Parang halimbawa, sinabi mo, oy, you know, there are a lot of things that you really have to know. You know, there in the Philippines, blah, 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 blah. Oh, tell me about it. I'm telling you. Pero alam mo kung ano ibig sabihin niya when he says, tell me about it. Ibig sabihin, parang sinabi mo pa. Di ba? Yun naman yung sa atin doon. Di ba? Kaya, hirap, no? Nagbabantiti ka na, kuya. Oo, nagdi-delay. May GIS ka pa. Nagdi-delay na ako. Kaya hindi na ako magbabantiti at papalam na sa inyo. Ayan, maraming salamat po, Professor Aura Albano Abiera. Siya po ang head ng Filipino Department ng Universidad ng Pilipinas sa Diliman.